tips din para sa mga future na magtatanong sa akin tungkol sa Bitcoin. Para mabilis yung usapan natin. Wala rin, naisipan mo na gusto ko magtanong kay Monching ng pagpaturo, gusto ko magtanong kay Monching something about Bitcoin. Mag-search ka na sa YouTube, tapos kahit isang statement lang, isang sentence lang, yun yung itanong mo sa akin, yun yung pag-usapan natin para mabilis matutunan. So, bago sila lumapit sa'yo, dapat at least manood sila kahit isang video lang about Isang video. para magkaroon sila ng broad idea. Oo. Isang video lang, tapos dun sa isang video, isang sentence lang yung tandaan mo. Kunwari, ang sinabi, Bitcoin will be our next currency. Mga ganon. Basta tandaan mo na ganon para mabilis may pag-uumpisahan agad tayo. Kasi sa ngayon mababasa ko na siya. Mababasa na kita pag magkabigay mo sa akin ng statement, mababasa ko kung nasan ka Bibilis yung process natin noon pag ganito. Tsaka saan din sila nalilito? Di ba dun sa nanood sila ng video, saan sila nalito doon? Oo, di ba? Magsisimula yung mga tanong Kesa So yung pagka from the start, as in zero knowledge ka, medyo time consuming nga naman. time consuming. Libre mo lang naman silang tuturuan, wala namang bayad. Walang baka sabihin mo, scam yan, walang bayad, gusto mo lang naman magtanong, wala naman. Diba? Kasi yung, tinan mo, beginner ka na, zero knowledge ka, tapos tatanungin mo pa ako na, paano yung Bitcoin? Man. Saan tayo mag-uumpisa noon, di ba? Wala. Saan tayo mag-uumpisa noon? So, yun. Pero hindi yun ang hindi yun ang gusto. Hindi yun ang pagbuka. Hindi yun ang usapan natin. Hindi ako satisfied dun sa huling video natin about forever Pero ganito, so, forever pa rin yung context, pero ang tumbok natin, characteristics ng tao. So, ikaw, meron ka bang naiisip na kaya mo bang mag-describe or kaya mo mag-describe or i-predict yung galawan nung class. Kung meron dyan may kaibigan tayo ngayon dito. Halimbawa, si Boy, kaibigan na si Boy, nandito siya. Sabihin niya, pre, nakita ko na yung Forever. nakita ko na yung forever ko. Para mo siya pagsasabihan. Anong sasabihin mo sa kanya? Ano sabihin mo sa akin? Tatanungin ko muna siya kung yung ibig mo sabihin ba ng forever kasi nga nagjo-joke ka lang ba kasi minsan sasabihin natin forever ko na kasi parang nakita mo lang nagandahan siya. Kaya parang sasabihin ganun may mga ganun parang superlative ba tawag. Ganun lang. Sabihin niya, forever ko na. Sabi ko, forever ba talaga? Joke lang o nagandahan ka lang. Pero pag sinabi niya na hindi, parang siya na yung talagang gusto mong pakasalan. Sasabihin ko sa kanya, pre, kilala mo na ba yan? Yun lang muna. Kilala mo na ba yan? Paano ba ito na sa akin na forever na? Di ba? Kunwari, ako si Boy, halimbawa. 1 month ko na siyang nakakakit. Nakausap ko na yung nanay at tatay niya. Simpleng buhay lang naman sila. Alam mo yung yung mga compound sa mga kabitenyong nakatira sa compound. Kung sila nakatira, nakapunta ako dun. Yun, nakilala ko yung nanay at tatay niya. Medyo strong siya, pero simple naman yung buhay niya at diretso naman siya mag-isip. Okay, pero ikaw siguro. Ako si Boy. Ang dinescribe mo sa akin pare, kung sino siya sa pamilya niya, kung ano siya. Wala pa ako naririnig sa yung ano yung trato niya sa iyo. So doon uuwi yung advice ko kung ano ba siya sa iyo, ilang partner Kasi yung pamilya na yan, kung ano siya sa pamilya niya, magkaiba pwedeng mabait siya sa bahay, okay, pero tas demonyo siya sa'yo kasi hindi niya mailabas yung tunay niyang ugali doon sa bahay nila, so sa kanino niya ilalabas? Sa'yo. So, sige, kunya ikaw nga yun siguro, ano mo isasagot mo doon? Hindi, pagdating sa ganyan, ang sabi niya lang naman sa akin, basta wag ako mag-cheat, tapos ipatunayan ko lang sa kanya yung pagmamahal ko sa kanya. Okay naman kami.
Oh, so based sa'yo, sinabi mo pare, ang sabi niya sa'yo, dapat ikaw, hindi ka mag-cheat sa kanya, hindi ka mag-cheat sa kanya, hindi ka mag-cheat. Mag-update ako palagi sa kanya. Oh, di ba? Laging ang sinabi niya pa rin sa'yo, yung ikaka-benefit niya. Nakikita ko pa rin lumalabas sa bibig mo pare. Okay yung pamilya niya. Kung ano yung dapat mong gawin para sa kanya. Wala pa akong naririnig kung ano yung kailangan niyang gawin para sa iyo. So, sa tingin ko pare, based sa sinabi mo forever, hindi mo pa totally kilala yung babae na yun. So, para sa akin, nagpapadala ka na naman sa emosyon mo, hindi ka nag-iisip bro. Kasi yun nga, based na sa binigay mo lang sa akin, babase lang naman ako sa binigay mo sa akin. Lahat yun, kanya yun. Benefit niya yun. Walang benefit sa'yo. Kasi para masabi mong forever kayo bro, or worth it na maging forever to babae, dapat maganda yung kalagayan mo rin, hindi lang yung partner mo. Ikaw mismo bilang lalaki, dapat maganda rin yung kalagayan mo. Para masabi mong forever. Hindi pwedeng forever ka tapos sa tingin mo yung mga slave dati, sinabi nilang gusto nilang forever sila dun sa amo nila. Pinagpapalo sila ng latin ko, sinabi nilang forever. Hindi, di ba? Hindi pwedeng alila ka dyan tapos forever lalabas sa bibig mo. Kaso, 36 na ako, type ko talaga eh. Hindi kasi pwede na basehin mo sa age mo pare because maraming matatanda ang pinagsisisihan yung mga partner nila ngayon dahil nagmadali sila, dahil lang kailangan nilang gawin to. Pero hindi naman naging peaceful yung buhay nila in the long run dahil sa pagmamadali nila makahanap ng babae. Kailangan, hindi sa age, okay ba siya na tao sa'yo? At pakikitungo niya sa'yo. Nakukuha mo ba yung gusto mong makuha bilang partner? Hindi yung babase ka dahil sa age. Kasi kung age lang pala ang basihan natin, tumatanda na ako eh. Di kahit sino pala dito pwede mo lapitan. Ayun, pwede mo nasawain yung mga babae ito kasi age lang pala na ano mo, di ba? Hindi, kasi laging, kasi pare, ang partner parang ano yan bro, parang nag-i-invest ng pera, di ba? Hindi mo naman i-invest yung pera dahil hindi mo naman i-invest yung pera mo sa isang kumpanya kung wala kang benefit sa sarili mo. Laging ganun yung tingin ko sa relationship. Dapat benefit sa company, nag-benefit yung company kasi nag-invest ka ng pera. So, yung babae nag-benefit sa'yo dahil sa ginagawa mo. Pero, dapat ikaw din, isipin mo rin yung balik sa'yo. Hindi pwedeng ganun na company lang yung bigay ka lang ng bigay, wala kang nakukuha. Diba? So, again, yung age mo, dahil ba matanda ka na, yung investment mo, yung pera mo, iwawaldas mo na lang kung kanil-kanil. Hindi pre, ginagawa mong negosyo pagmamahal kong sinasabi ko eh. Mahal ko yung tao eh. Nagmahal ako, tao lang ako. Nagigets ko naman yung, lahat naman tayo nagmamahal eh. Yung addict nga, mahal niya yung shabu. Diba? Mahal ng addict yung shabu pero maganda ba sa kalusugan niya yun? Hindi naman. Diba? Lahat tayo nagmamahal. Ang kailangan mo lang ma-realize nagiging makasarili ka bro eh. Nagiging makasarili ka in a way na dahil mahal mo lang yung sarili mo. Ang tanungin mo, mahal ka rin ba niya pabalik? Kung ano ba yung feelings mo sa kanya, ibinabalik pa niya sa iyo. Diba? Again, kung marami tayong mahal pero yung minamahal natin, hindi nga maganda yung balik sa atin o pagpapatuloy mo pa. Ayan, katulad example ko kanina, maraming nagmamahal sa shabu. Maganda ba yung shabu sa health niya? Hindi rin. Diba? So again, mahalin mo siya. Kaya nga partner eh, kailangan mahalin mo siya pero kailangan meron kang kunin din pabalik. Hindi pwedeng ikaw lang ang may mahal. Kasi again, mahal mo siya, natutuwa ka na binibigyan mo siya ng attention, pinagsisilbihan mo siya. Pero ang tanong ko sa'yo, pero in the long run, iisipin mo, magiging masaya ka ba sa ganong siya ba? Ikaw lang nagsusert. Oo, kakayanin ko, titiisin ko yun para lang mapatunayan ko yung pagmamahal ko sa kanya. Well, kung ganyan ang mindset mo, masaya ka dyan, pero in the long run, pagsisisiya mo rin yun. Diba? Ngayon lang yan, feelings yan eh. Diba? Pero pagka naging, kumbaga, tumagal na kayo sa relationship,
Pero actually bro, ito sasabihin ko sa'yo Ito sasabihin ko sa'yo. Yung feelings mo na yan, kung mahal mo talaga yung babae, Brad. Kung mahal mo talaga yung babae, yung pagmamahal mo itself, hindi naman yung makakain din yan. Diba? Hindi niya makakain yan. Kumbaga, hindi rin naman yan, tanda mo, feeling, yung pagmamahal, hindi attraction yan. Hindi yan nakaka-attract sa babae. Diba? Iba ang attraction ng babae sa lalaki. Pag tayo sa babaeng mahal tayo. Madali lang. Yung babae, attraction nila ang na-attract sila sa lalaki, bibigyan sila ng komportable na buhay. Diba? Komportable na buhay. Kaya sila protection. Diba? Kaya, basta komportable yung buhay. At least, nandun na lahat. Pagkain, protection. Diba? Tanongin ko sa'yo, yung feelings mo ba? Yung pagmamahal nyo na yan, kaya bang pakainin yung babae? Yung pagmamahal mo na ba yan, kaya ba niya protectionan yung babae pagka may nangipo sa kanya? Pag sabi mo ba na mahal mo siya, yung sa nangipo sa kanya, titigil na yung manghipo sa kanya? Hindi, di ba? Hindi, so, again, feelings itself, bro. Hindi, di ako niniwala sa'yo. Hindi mo ako naiintindihan kasi wala sa akin. Wala talaga ako, pre. Malayong talaga ako sa'yo. Pero tinan mo to. Habang binibigay ko sa'yo yung mga question na yun, nagjo-joke lang ako. Hindi ako seryoso na habang binibigay. Pero, bro, ito may ganyan na tao. Yun ang gusto kong ipunto. Tignan niya kung paano ko kinonstruct yung mga tanong ko sa kanya at wala, something yun na niloloko-loko ko lang. Pero, ang pangit na nakakalungkot na katotohanan, maraming ganun, Brad. maraming ganun. Nangihingi ng advice, pero pag binibigyan mo ng advice, pagpipilitan pa rin yung sarili niya. Alam mo, ang nakikita ko rin doon, makikita mo doon yung nature ng lalaki na mapagbigay din talaga. Oo. Nakita mo? Oo. Talagang nature natin yun na talagang as long as walang kapalit. Talagang as by default nga pagkapanganak na talaga natin, naniniwala ako. We are built to be yung mga beta males nga Talagang beta males tayo pagkalabas ng mga nanay natin. Automatically kung wala kang game or wala kang na-adapt na kung anumang mindset, ganyan yun. Ganyan ang mindset ng lalaki. Wala akong pakialam kung may makuha ko. Basta mahal kita kahit nagloloko ka na sa opisina, kahit binabastos mo na ako, basta importante sa akin, mahal kita. Yun. Kaya dito sa part na to, kami mga lalaki, aminado talaga kami dun sa kasalanan namin kung bakit lumaki yung ulo ng mga babae, kaya naging delusional yung mga babae. Kasi karamihan talaga sa amin ganun talaga. Kumbaga, Simp talaga, no? simp talaga. Basic talaga namin yung ganun. Kaya ang nangyari, hindi na balance sa realidad yung karamihan ng mga babae. Naging delusional sila. So yun na yung expectation nila sa common na lalaki. Pero ako masasabi ko kay Boy, dahil ganyan yung mga lumalabas sa bibig mo, kahit 36 ka na, huwag kang pumasok sa relasyon. Actually bro, the fact na umabot ka ng 36, wala ka pang, hindi, kahit 25 years old, makikita mo yung forever. Diba? Or, merong babae papatos. Pero umabot ka ng 36, wala ka pa rin napapalang babae, may kailangan kang baguhin. Loser ka talaga, Brad. Wala ka talang, diba? Umabot ka ng 36, wala. Diba? Hanggang ngayon, ini-expect nga ng tao sa'yo na 30 plus ka na, ini-expect na sa'yo wala ka na dun sa high school mindset na mahal mo lang. Dapat nga dyan 36, expected sa'yo, logical ka na dapat. Pero the fact na feelings pa rin ang nangingibabaw sa'yo na 30 plus ka na. At napansin mo 30 plus ka na, walang nangyari sa buhay mo. May mali ka ng ginagawa, Brad. Hindi may nangyari. Nagkaanak na nga ako Talaga nag-iwalay lang kami nung parents. Ayaw na sa akin nung ayaw sa akin nung natin. Ay, may mali nga. Mali talaga. Damn. Pero, kita ka. Dahil ganyan ang mga lumalabas sa baby boy,
hindi ka pa ready o pumasok sa relationship. Ang dami mo pang pwedeng gawin. Ang dami kasi Sabi siya po, layo pa dun. Layo no. pa yun. Layo kung pwedeng. ang dami kasing sanga-sanga eh. Parang ako ang question ko, siguro kung may baka kasi masama na naman tayo. Kasi inisip ko, kung marami ka kayang pera, ikasalita ka kaya ng gano'n. Ganito, kung marami kang pera, magsasalita ka kaya ng gano'n. Or kung tinatrabaho mo yung pera mo, magsasalita ka ba ng gano'n? Kasi kung halimbawa, broke ka, tinatrabaho mo yung pera mo, kahit sabihin na natin umiiral yung pagkasupot mo at tinahata ka mapunta doon, hindi ka pa rin magsasalita ng gano'n kasi alam mo na kailangan mo trabahuin yung pera mo eh. So, tsaka somehow, meron naman ding dagdag sa confidence sa lalaki yung pera eh. Kaya, yung pero hindi pa rin eh. Kasi ang naniniwala nga ako na kung isang supot na lalaki nagkaroon ng maraming pera, yung pera na yun, i-amplify niya lang yung pagiging supot mo. So possible pa rin na gumanon yun? Oo, possible pa rin. Ah, gano'n. Possible pa rin. Pero, yun lang naman yung paniniwala. Pero, may iba naman din na lalaki na nagkaroon ng confidence dahil nga sa pera nila. Kung sakaling ganun nga sila ng babae, hindi sila pangaling papalit, pwede lang isipin, dami-dami ko pera, dami-dami chicks na umapag sa akin. So, pero ako, speaking from multiple failed relationship. Ako kaya alam ko yun eh. Kaya alam ko yun kasi I was once like that eh. Diba? Napagdaanan ko yun kaya alam ko yun. So, meron doon, yung merong mga doon, hindi lang isa eh. Nilibing ko na, ganun. O pero, di ba nga, nasaan nga? Wala nga. So, kay boy, dito nga kita papayuhan yung ganyan. So, pero yung sinasabi namin, dun sa usapan namin forever, pag nandun ka talaga sa mindset na forever na yon, lalo mong sinisira yung relationship. Dapat talaga chill ka lang eh. yung huwag mong pangunahan kasi yung pre. Huwag mong pangunahan yung kumbaga yung mga nangyayari. Hayaan mo lang mag-play out yung relationship. Kasi nga, again, pagka nag-cling ka dun sa forever na to, dun na dadating na magiging martyr ka na in a way. Kasi nga, dahil naniniwala ka na may forever, hindi mo napapansin na yun yung mga maling ginagawa na sa'yo. Diba? Kasi nag-cling ka dun na forever, no? Ikaw lang yung, tas mamaya, one way lang pala yung forever mindset na yun, ikaw lang bilang lalaki. So, nangyayari, hindi nga mutual, hindi mo na napapansin na hindi naman forever yung tingin sa'yo ng babae. Kumbaga, trash ang Trash na din sa'yo. trash yung tingin sa'yo. Diba? Pero kasi magiging trash nga talaga pag hindi to sasabihin na ito yung bagay na dapat maintindihan ng mga lalaki kasi hindi to sinasabi ng babae. Pero nature nila na magiging trash ka talaga sila sa kanila pag binundo mo sila eh. Gusto nila yon, di ba? Gusto nila yon. At the moment, habang ginagawa mo yon, gusto nila. Pero at the same time, habang tumatagal na ginagawa mo yun, nagiging trash nga yung ano niya sa'yo. Nagiging trash. Kasi, pero realistically speaking kasi, pag minundo mo kasi yung babae talaga, wala ka naman talagang worth eh. Mundo mo yung babae, wala ka na bang, bilang adult, wala ka na bang ibang responsibilidad? Lalo na pagkalalaki ka. Diba? Kasi nga, para sa akin lang yun. Pag lalaki ka kasi, ano tayo eh, kumbaga, goal-driven tayo. Dapat, should be goal-driven. Kaya, usually ang mga lalaki is ang ginagawa nila talagang mundo is yung purpose nila, which is magpadami nga ng pera. Yun dun talaga uuwi sa magpadami ng pera. Pero the fact na hindi yun ang mundo mo, babae ang mundo mo, pare. Again, totoo yung sinabi mo na wala talagang nangyayari sa buhay mo. Wala ka talagang purpose, walang purpose. Pero isang bagay na nagets ko rin na ginagawa nila. Nagets ko hindi ako ma-agree Nagets ko. Kasi merong halimbawa ang lagay mong nandun ka sa lalaki ka na wala akong na-achieve kahit konti, ganun.
Ngayon, nakakita ka ngayon ng babae, magre-rely ka sa kanya, gagawin mo siyang sandalan. Kasi literally, yun na yun. Yung lalaki, wala kang na achieve. Pero kasi dahil nature ng babae ang ma-attract sa lalaki, so merong initial na ano doon. Merong initial na progression na walang-wala kang lalaki, di ba? Pero merong babaeng lalapit sa'yo. Kasi, literally speaking, two heads are better than one. Oo. Di ba? So, ikaw lalaki, igagrab mo talaga yun na, uy, may na-attract sa akin. Ganon. So, ang point ko kasi, itong nature na to ng tao, ginagawang, kapag ikaw yung lalaking wala kang tira, magde-depend ka talaga dun eh. Ganito halimbawa ako, broke ako. Imbis na mag-isip ako, gawang ko talaga ng diskarte para may abante yung buhay ko, may nagkagustong babae. Hindi mo tutumbukin, totoong nangyari to hindi mo tutumbukin yung dapat mong gawin as a lalaki. Yung potential, hindi mo siya tutumbukin, nandito na may babae na sumalo ng hirap. May sumalo. At the moment, parang naliligtas ka nga naman talaga. Tsaka, on the lowest level na sinasabi ko masasave ka talaga nung bagong babae. Yung kung para pangkain mo lang naman. Kasi kung halimbawa, may trabaho naman yung babae. At the lowest level. Pero nandun na yung trap eh. Kumagat ka na okay, ayos na. Ayos na, tapos na. Kahit ang daming problema sa mga sa tabi-tabi, kinalimutan mo na yon. Pero gusto ko kasing, bigla ko naisip ngayon, ang gusto kong ipunto doon, gusto kong ibalik yung faith na, ikaw, bilang lalaki ka na nag-struggle ka ng gusto, financially, relationships, mga kaibigan, ganon. Ginawa ko kasi to kaya alam ko to mag-focus ka pa rin doon sa tumbok mo. Sa potential. Oo, na wag mo muna isipin yung babae na yun. Kung pwede nga, ang pwede nga, actually, ito nga yung pinaka-support nga na gawin So, na-attract na sa'yo. Di pasamahin mo siya. Umamin ka ng totoong kalagayan ng buhay mo na, broke na bro ako. Wala talaga akong pera ngayon. So, didiskartehan to. Hindi ko pa alam ngayon. Anong gagawin. Pero, focus ko yun. Didiskartehan ko yun para didiskartehan ko yun para ma-solve ko yun. Ganon. Kung tutuusin nga, kung ganon ang sinet mong tone, yun nga, ngayon ko lang on the spot ko finormulate Kung ganon yung sinet mong tone, mas mabilis nga yung pag-abante mo dahil gusto ka nga niya. Sigurado ako sasabihin ng babae, sige, sama ako dyan, susuportahan kita. Diba? Kesa dun sa isang gawin mo na, kasi may problema ako, bro ko, dumating yung babae. Pagdating na babae, alam mo ginawa, sige, ikaw na bahala What the fuck? Wag mong gagawin yun, man. Agree ako dun, bro, kasi ang babae naman kasi talaga, they're built yung utak nila para maging followers talaga ng mas matikas ng alpha diba? So, kahit wala ako pa nun, pero nakita niya yung potential at sinabi mo na may pangarap ka, nakikita niyang ginagawa mo. For sure, maniniwala yan sa sunod at susunod yan. Basta nandun din yung legit na energy mo na gusto mo at ginagawa mo talaga. Kasi marami naman na magsasabi lang, pero hindi naman talaga gagawin. Doon yung babae na dahil hindi ka katikas-tikas, hindi ka kasunod-sunod. Kasi either siya na nga yung mag-take over o maghahanap ng iba yan. Ang mangyayari pa doon pag gano'n yung ginawa mong move, sa una magiging masaya kayo, pero yun nga, eventually kung gano'n ka, yung nag-rely ka na sa kanya, eventually maghanap yun. Kasi nga again, ito lang ang pinakamagandang mindset kasi na ibigay sa mga lalaki para mag-push sila na kunin yung potential nila kahit may babae na sila is pag nakahanap ng mas mayaman sa yan, yun na lang, para simple. Pag nakita ng mas mayaman yan, mas magandang opportunity yan kaysa sa'yo, lilipat yan doon. At hindi man lumipat yan, siya maghahanap sa sarili niya, iiwang ka din talaga. Yun na yun. Kasi, akala kasi nila, okay, nakuha mo na yung babae, safe na ako. Forever na. Diba? Yun. Pero hindi, ang babae,
Hindi ganun built yan, pare. Built yan sila para wired yung mga unintentionally nilang ginagawa yan na maghanap ng mas alpha pa. Built yung utak nila dyan, bro, na hindi up secure dito. Kaya yan, maghanap yan, bro. Maghanap. Kaya yung sinasabi niyo forever, again, mabalikan mo yung sinabi ko kanina, yung feelings mo, yung love mo itself, hindi yan mapapakain yung babae. Hindi yan mapipil secure yung babae. Pag nawala yun, comfort, security, provide yun sa babae. Sipat talaga. So, yun siya. So, ako, pagdating sa ganun, ang magandang gawin, tumbok pa rin sa goal. Actually, eto na nga siya eh. Matter of pagpapakatotoo lang talaga eh. Napakagago naman ng babae na pag sinabi mo na eto ang goal. Hindi naman ang goal hindi naman ang mission mag happy inom araw-araw. Hindi naman mambabae. Ang mini mission ay hahasil ako, diskarte ako para isang araw maging stable yung ipapakain ko sa pamilya natin. So kung madaling maintindihan yun, di ba? Yun ang sasabihin mo sa babae. So either you support this or not. Kung ayaw mo, bye. Di ba? Ngayon, kung supporta mo ako, mas kahit hindi ko sabihin sa'yo na forever na kita, kahit hindi ko sabihin yun, mapupusta ko na mangyayari yun. Kasi gaganda yung buhay natin eh. Kung ano naman yung marating ko, dahil ikaw ang partner ko, imposible naman di ka makinabang. Di ba? So, yun. I-conclusion na natin, pare. Yun na, ito conclusion ko, pre. Huwag ka pa forever support yun. Forever ay para sa support. Ang forever ay para sa support. Ang forever natin, pare, para sa lalaki na natanggapin ko, hindi love, kundi hardship. Naglalaki ka, forever ang hardship. Forever ang hirap. Yan ang kailangan mong ma-realize bilang lalaki. Pagka nakukomfort ka na, ibig sabihin niya, bilang lalaki, wala kang hirap na kahit pa paano nararamdaman. Ibig sabihin niya, hindi ka na nag-grow ng lalaki. Comfort is a trap. Maniwala ka sa sarili mo na pogi ka. Hindi mo kailangan magsinungaling ng forever para lang magstay yung babae.